Bakit po ba si San Jose ang patron ng mga ama at siya lamang po ba ang santong patron ng mga ama? Si San Jose po ang patron ng mga ama sapagkat siya po ang tumayong ama ni Hesukristo dito sa lupa. Sa dokumento o ensiklikal ng Santo Papay, tinawag po si San Jose faithful guardian, ang tapat na tagapagbantay ng banal na mag-anak. Sa prepasyo ng misa ay sinasabing si San Jose ay naghanap buhay para sa banal na mag-anak. Siya din ang nagkalinga sa kanila at ipinagtanggol ang buhay ni Hesukristo nang itakas si Jesus at si Maria patungong Ehipto. Pero mayroon pa po bang santong patron ng mga ama? Opo, ito yung mga santo na higit sa lahat ay nagpapakilala ng maibiging kapangyarihan ng Diyos. At isa po dito ay isa ring santong patron ng mga politiko. Opo, may patron po ang mga politiko. Ito'y si Saint Thomas More. At si Thomas More ang modelo ng pagiging ama. Siya yung nagturo sa mga anak niya ng halimbawa ng pagiging isang ama. At ito'y kanilang natutuhan sa kanya, kaya nga't kahit nasa bilangguan siya'y dinadalaw pa rin siya ng kanyang mga anak. Ang unang ingredient po ng pagiging matagumpay na amang Kristiyano ay yung tinatawag nating proper priorities. Ano yung pinahahalagahan natin? At ito po ang ipinakita sa atin ni Saint Thomas More. Higit sa lahat, ang una sa kanyang buhay ay ang Diyos. Gumigising siya maaga para magdasal, nagbabasa siya ng Biblia at nag-aaral nito. Araw-araw po siya ay nagsisimba. At itong buhay na ito'y ibinahagi din niya sa kanyang pamilya, sa simbahan at sa kanyang bansa. Para kay Thomas More, ang una po niyang prioridad ay ang kanyang pamilya. Kaya nga, nung siya'y tumataas na ng ranggo, na dapat sana'y siya'y tumira sa London, kaniyang inilipat ang kanyang pamilya sa tinatawag nating countryside o bukid dito sa North Bank ng England. Mayroon ditong 32-acre na farm si Thomas More sapagkat sabi niya'y mas mahalaga ang buhay na ito sa akin at dito'y mas maganda ang environment para sa aking mga anak. Bukod po dito, si Thomas More ay pinaturuan din ang kaniyang mga anak. Ang kanyang mga anak po'y home-educated, pero ang kinuha niyang tagapagturo'y galing sa Oxford. At hindi lamang po yung kanyang anak na lalaki, kundi yung kanyang mga anak na babae. Pero ito sabi ni Thomas More tungkol dito, virtue first before learning. At yung pangatlo'y napakahalaga na kung minsan hindi natin nakikita sa ibang ama. Ano po yun? Yung kanyang sense of humor. Kailangan po naman kung minsan, tatay, kayo marunong magpatawa sa inyong mga anak. At yan ang halimbawa ni Thomas More. Nagdala siya ng mga hayop sa bahay para i-entertain ang kanyang pamilya. Nagdala siya ng unggoy, ng mga ibon, at iba't iba pang mga hayop sa bahay upang sa gayo ito'y paglibangan ng kanyang pamilya. Kaya nga, ang pagtuturo sa mga anak niya ay tinatawag nating well-rounded. Bahagi dito'y matuto sila ng Latin, ng Griego, teolohiya, filosofiya, logic, astronomy at mathematics. At itong bagay na ito'y ipinakita ni Thomas More para sa ating lahat. Bukod dito, siya din po naman ay tumulong sa mahihirap noong magkaroon ng tagutom. Sapagkat yan po yung bahagi ng pagiging ama. Hindi ka lang ama sa pamilya, kundi tumutulong ka sa iba. Meron pong asosasyon ng mga ama sa Amerika. Ang tawag nila ay St. Joseph's Covenant Keepers. At doon ay itong kanilang motto, we will show concern not just for our own families, we will also strive for Christ-like concern for the spiritual and material welfare of other families and communities in our parishes and throughout the world. At yan po ang pinakita ni Thomas More bilang ama. Kaya po, siya'y patron din ng mga ama. At makikita natin na meron itong naging bunga
hindi lamang nung siya'y namatay para sa Diyos, kundi maging sa mga descendants ni Thomas More. Yung isa po niyang great-great-granddaughter ay sinasabing naging Benedictine na nakilala sa kanyang mahusay at malalim na espiritualidad. At yung kahulay-hulihang male heir ni Saint Thomas More ay kapangalan po niya. At yung po'y naging paring Jesuita, si Father Thomas More, na namatay noong 1765. Kaya nga po, ngayon tayo'y malapit na sa araw ng mga ama. Sana po'y ang mga ama ngayon ay maging halimbawa din sa kanilang mga anak tulad ni Thomas More. Ang pagiging ama po ay hindi itinuturo lang sa salita, kundi ipinakikita sa halimbawa. At higit sa lahat, sa pamumuhay natin ng ating pananampalatayang Katoliko, sa pagtuturo nito sa ating mga anak sa pamamagitan ng halimbawa at salita upang ang pananampalataya ay magpatuloy. Mahalaga po ang Ama, kaya po huwag niyong kalilimutan. Ang pananampalataya natin kaakit-akit, basta itanong mo lamang kung bakit.